Mapagpala at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ito, bilang aking mga utang sa inyo, ito yung mga inyong katanungan at susubukan kong sagutin. Mukhang marami-rami itong section na to, pero pipilitin natin. Bilisan lang natin, ano? Ito yung katanungan. Sir, mga Pilipino ba talaga yung bumaril kay Rizal? Oo, mga Pilipino ang bumaril kay Rizal. Dahil ang nangyari dito, noong siya ibabaril noong December 30 sa Bagong Bayan, ay mga Pilipino yung babaril sa kanya pero sa likod ng mga Pilipino andun yung mga Espanyol. And according sa mga sa accounts, blanco yung ibang bala at meron lang isang loaded dun sa nandoon. Nung tinamaan si Rizal sa likod, diba sabi, preparen, apunten, pego, bang. Tinamaan si Rizal sa likod. Pinilit niyang humarap, pero kasi nga, ang gusto niya, isa sa mga request niya yun, nakaharap siya dun sa babaril sa kanya. Pero ang nangyari dito, nung tinamaan si Rizal, patay na ba agad siya? Hindi. Buhay pa rin, humihinga pa rin siya. So, binaril pa siya ulit sa ulo. So, dalawang beses binaril si Rizal. Ano ang pinakamalaking pangarap mo sa buhay at paano mo ito plano to pa rin? Okay. Medyo maganda ito, no? Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay, ito walang halong joke. Gusto ko talaga makipagsuntukan sa kangaroo. Siguro sobrang laki ng impact sa akin noong Tekken ba 'yon? Yung Tekken, yung may kangaroo na nakipagsuntukan. Tapos ay gusto kong tikman yung mga penguin. Ayan, ano kaya lasa ng penguin? No? Isda ba 'yon, 'di ba? O parang lasang isda ba siya o lasang ibon? Tapos gusto kong mag-travel all over the world. Pero ang pinaka malaking pangarap ko siguro ay yumaman, yumaman. Tapos hindi paggising ko ng umaga, hindi ko naiisipin kung ano yung mga kailangan kong gawin, mga ganun. I mean, ewan ko, basta yun yung siguro sa ngayon, ano, plano ko yun. Tapos paano kung tutuparin yun? Eh, syempre mag-a-abroad tayo, yun lang naman. Ano ang pinakamalaking aral o mensahe na naiwan sa iyo ni Jose Rizal sa kanyang mga akda o gawa? Kung babasahin nyo yung um, isa sa mga works niya, yung The Indolence of the Filipinos. Ang ganda, maganda basahin yun. Tinatanong niya kung tamad ba ang mga Pilipino. Kasi yun yung sinasabi sa atin ng mga Espanyol. At ginawa doon ni Rizal, dinebunk niya yung ganong idea na hindi tamad yung mga Pilipino. Para magkaroon kayo ng idea, basahin nyo. Diba? Why o why, sir? Kimi, okay. Bakit po maraming asawa si Rizal? Grabe naman. Yung question nga kung nagkaroon ba talaga sila ng pagkasalan ni Josephine Bracken ay malaking question pa eh. Tas ito maraming asawa. Tsaka sabihin mo kung maraming babae, baka mas marami ka pang kachat ngayon kaysa dun sa mga naging kapling ni Rizal. Okay? Paano na-impluwensya ni Rizal ang kanyang mga kasama at kamag-anak sa pamamagitan ng kanyang mga akda at pananaw? Kasi ito yung nangyayari during the time. Ito yung, halimbawa, gumawa ako ng libro. Ay, wag na pala ako. Baka mamaya sabihin ko yung gagawin kong libro tungkol sa korupsyon, tungkol sa panloloko, tungkol sa awayan ng Vice President at President, tapos tungkol sa war on drugs na madaming naging extrajudicial killing, eh baka makakamabash ako, no? Wag na. Kasi yung pinapakita ni Rizal doon sa kanyang gawa ay salamin ng totoong nangyayari sa lipunan. So kung halimbawa, yun yung nakikita sa lipunan, nakaka-relate yung mga tao. So, dahil nakaka-relate yung mga tao, nakita nila na, okay, ito pala talaga nangyayari. Ito pala talaga yung ginagawa sa atin. So, anong gagawin natin ngayon? Dahil, tat, wala, papayag lang ba tayong aapihin tayo? Ganun. Okay. Anong gagawin mo, sir, kung may galit ka sa tatay mo, as in, nagtanim ka ng galit? Gusto ko lang po makuha opinion mo. Grabe naman. No? And ito, may nabasa ko kasi istorya nitong batang to, no? Pero, hindi natin matatanggal yung galit eh kasi mahirap yun na part.
Pero meron siyang process, yung healing process. Kung galit ka sa tatay mo, puwede mo din sigurong ipaalam sa kanya na ito'y nararamdaman mo. Tapos kung gano'n pa rin, talagang magalit ka nga ano. Ah, pero sa dulo kapag isipin mo lang 'pag wala na yung tatay mo, kahit wala na naitulong sa'yo, isipin mo 'di ba, wala na siya, walang naitulong sa'yo. Kahit kahit piso walang naitulong sa'yo. Pero merong ano yung tatandaan mo lang yung kung ano yung memories ninyo, eh, ang maalala mo lang dun kung ano yung masayang nangyari sa inyo. Kahit isang araw lang yun o isang oras na ano kaya kung hindi ako nagalit sa kanya, mas magiging masaya kaya kami? Mas magkakaroon kaya kami ng mas madaming memories o hindi? Nandun na yung mas dadating yung mga what ifs. So, hangga't ngayon puwedeng magpatawad, pero kung ang tanong ay kung kapata-patawad ba, 'yan. Totoo po bang nanalo ng lotto si Rizal? Yes, nanalo siya ng lotto noong nandun siya sa dapitan at nanalo siya ng, second prize, worth, 20,000 pesos pero may mga kahati siya, egul. At ang napaghatian nila ay 6,200 at ang kalakhan nun ay ginamit niya pambili ng, lupa sa dapitan. Nagtagumpay ba si Rizal sa mga naisin at karapat-dapat ba siyang sambahin sa nagawa niya? Kung yung question na nagtagumpay ba siya sa paggawa ng libro, yes. Kung nagtagumpay ba siya dun sa pamulat sa mga Pilipino, yes. Kung nagtagumpay ba siya sa pagbuo ng idea of a nation, yes. Pero karapat-dapat ba siyang sambahin? Hindi naman siguro sambahin. Pangit lang yung terminology sambahin. Karapat-dapat na tingalain gaya ng iba pa nating kabayani. Kaya nga yung idea, yung December 30 Rizal Day o November 30 na Bonifacio Day, hindi lang dapat kasi si Rizal at saka si Bonifacio yung kino-commemorate natin. Kasi sasabihin niyo sa'kin, "Sir, meron naman National Heroes Day kapag August." Hindi yun, eh. Even we have, National Heroes Day, meron tayong Rizal and Bonifacio Day. Yung Rizal and Bonifacio Day, it commemorates yoong lahat ng mga bayani na meron tayo. Kasi isipin ninyo na ito natatamasa natin yung kalayaan, natatamasa natin yung ito nakakapagkaroon tayo ng diskurso, nasasabi mo yung mga gusto mong sabihin, pero dun sa ilalim ng lupa na ito, andun yung forefathers natin na inangat yung ating pagkatao. Okay, wala po akong tanong. Okay, 'di wala. Ang tanong ko lang po sir, bakit kaya nahumaling si Rizal sa maraming babae? Hindi lang nahumaling si Rizal sa babae, pati maging sa lalaki. What do I mean maging sa lalaki? Kasi nandun siya sa Europa, mga kabarkada niya mga lalaki, mga kaibigan niya mga lalaki. At yung nandun siya sa Germany, umiinom pa nga siya ng, beer twice a week. Pero yung pagkahumaling siguro, hindi naman pagkahumaling. Kasi kung titignan natin yung mga naging babae sa buhay ni Rizal, ilan lang naman? Siyam. Siyam lang yung naging babae sa buhay niya. And throughout, his life na yun. Tapos yung iba pa dun, hindi naman talaga malalim na relasyon, fling-fling lang yon. Ang malalim lang doon, ilan lang. Si Leonel Rivera, si Osay Sandy, Wininahalos, si Nelly Busted, at saka si Josephine Bracken. Yun. Yun yung mga talagang malalim. Tanong ko sir, kung totoo po bang gusto ni Rizal na barilin siya nakarap? Yes. Hindi siya takot mamatay? Oh yes, hindi din siya takot mamatay. Kaso di daw siya pinayagan ng mga Espanyol. Oh, hindi siya pinayagan. Kaya, hindi pinayagan yung request ni Rizal, ano? Eh, ghoul. Mamamatay na nga lang, yun na nga lang request mo, di ka pa pinagbigyan. GG naman doon. Ano mga paunahing contribution ni Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas at paano ito bago ng kasalukuyang panahon? Bes, ako pinagloloko mo ako eh. Bahala kang sumagot dyan. Bakit lagi ako na friendzone? Paano ba kasi gagawin? Sino ba to? Ay, hindi pala. Okay. Ayan, yan, 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 yan. Ah, nape-friendzone ka kasi baka pang friend ka talaga. O kaya baka yung friend na yun,
o yung nililigawan mo, hindi pa para sa'yo. Merong tamang tao para sa'yo. Anong gagawin mo? Simulan mo na mag-install ng dating apps. Baka nasa dating apps yung para sa'yo, ano? Shout out do sa mga kabarkada ko dyan na nagdi-dating apps. Gagamitin ko yung respondent sa gagawin kong paper. Bakit hindi pantay ang, ano ba naman to? May biological yan ha. Biological yung sagot na lang dyan. Naman. What do you think is your purpose in this life? I think my purpose in this life, siguro una, sa mga naging trabaho ko, nagturo. Yan. Yun yung unang naging purpose ko. Yung magturo ng kabutihan, ng kasaysayan at ng kagandahan ng ating lipunan at kapangitan din ng ating lipunan. Kasi dapat laging ganyan, ano? Ang tingin ko sa kasi lagi, isa double-edged sword lahat. Double-edged sword. It could give you positive impacts and it could give you negative impacts. Pero at the end of the day, andun yung pagtitimbang. Ano ang mas matimbang? Yung negatibo o yung positibo? So, it's up to you to decide. Tapos yung pinaka main purpose ko siguro ay magserbisyo. Yan. Maglingkod. Kung anong way man, kung magtinda man ako ng fried chicken, o ibili kayo sa akin ha, pagka nagtinda ako ng fried chicken. Ano kaya magandang pangalan? Suggest nga kayo sa comment ko ano magandang pangalan ng business ko. May put 20 sa mapipili ko. Ano? Okay. Cute po ba si Coles? Sino si Coles? O sige, cute. Cute naman kayong lahat eh. Pero pinaka-cute ako. Sir, tatanong ko lang po kung okay lang sa inyo yung mga biruan natin. Oo, okay lang yung mga biruan natin. Walang problema doon. Kung naman. Sir, gusto ko lang po malaman if ilan na nagkasintahan ni Rizal. Siyam nga, siyam. Pero yung iba doon hindi naman talaga jowa. Hindi talaga, yung mga naging kasintahan, ilan lang. Talagang, talagang malalim. May mga kamag-anak pa ba si Rizal na buhay ngayon? Yes, marami. Marami siyang kamag-anak. Ano? Baka isa na nga ako doon eh. Wala na ako sa tanong, masaya na ako sa dami mong pinapagawa. Grabe ka naman, konti lang pinapagawa ko. Ay, ayoko na nga. Okay, sino ang favorite national hero nyo? Siyempre, hindi si Rizal. My favorite is si ang Supremo, Andres Bonifacio. Genuinely happy ka, sir. Sana oo. Bigyan mo akong pera, genuinely happy na ako. Sorry sorry. Okay, happy, masaya ako, pero tunay ba talaga masaya? In some point, yes. But most of the time, I don't know. Ano nakatulong si Rizal sa pagpapalaganap ng malalas sa Di ko alam. Sir, carry pa ba ma-interest kung minsan pa lang umattend sa klase, sa lab, medj kabado 20? Ako, kung ako sa'yo, i-drop mo na ha. Isipin mo na lang, isang beses ka pa lang umattend sa klase, maiden of the sem na. Bakit po ang mga nasulat ni Rizal ay naka-Spanish? Kung gusto niya ay gisingin ang natutulog na puso at diwa ng Pilipino. Ang sagot dyan, kapatid, dahil ito yung comfortable na lengguwahe ni Rizal. Sinubukan niyang sumulat ng Tagalog na nobela. Ito yung tinatawag na makamisa, quote and quote makamisa. Pero, binalik niya ulit sa Spanish kasi nga, hirap siya magsulat in Filipino. Kaya, Spanish yung language na ginamit niya. Okay. Sir, may naibagsak ka na ba sa... Oo naman. Marami talaga ako naibagsak. Pati INC. Yung uno, hindi yan binibigay ng basta-basta. Pinaghihirapan yan. Hindi ako madamot magbigay ng grades. Alam ng mga estudyante ko yan. Pero, kung deserve mo na mataas na grade. Ano po yung exam? Secret. Sir, marami ka bang pera? Wala. Kung bibigyan mo ako, baka dumami. May katotohanan po ba na nagkagusto si Rizal sa kapwa lalaki? Wala. Walang katotohanan yan base sa sources. Pero ako nagkaroon ng gusto sa kapwa lalaki. Siguro si Limino. Kasi look alike kami. Kung marami nagdaang babae kay Rizal, ilan ang sa inyo, sir? Gee! Yee! Patay! Ilan ba? Wala. In my 25 years of existence in this world, I am proud to say that isa, dalawa, tatlo, apat. Ayoko.
Shoutout na lang sa mahal ko dyan. Hi. Ay, ala. Bakit niyo po gustong ituro ang life and works of Rizal? Hindi ko gusto ituro to. Ito lang binigay sa anong department. Charing! Gusto ko to ituro kasi nga ang alam naman natin ay sinasabi ng maraming estudyante, ani naman natin minyan si Rizal. Diyos ko naman, katanda-tanda namin, engineering yung course ko, mag-aaral ako ng Rizal. Hindi pa ba nagsasawa yung mga teacher na puro si Rizal na lang, ani naman namin yan. O, yung mga ganung mga klase ng estudyante na kasi totoo naman eh, ano na may impact nito sa course mo. So nagusto ko na-challenge ako na paano magugustuhan o paano makaka-relate ang isang veterinary student or engineering student dito sa buhay ni Rizal or paano sila may inspire or mag-instill ng na nationalist thought doon sa kanilang mga utak. Kasi nga idea, ang dami yung mga skills, ang dami yung talent, pero para kanino yung mga talento ninyo na yon? Sasabihin nyo sa akin para sa ibang bansa. Okay, walang problema. So, kakanta na lang ako ng napakaraming guro dito sa amin. Yan. Ilang beses ka nanalo ng sabong sir? Ah! Ako, tigil-tigilan mo ako, hindi ako nagsusugal. Okay. Kung ang ulo ni Rizal ay nasa puso, ay puso, nasa piso. Ikaw, sir, saan yung ulo mo? Di mo ba nakikita? Ayan, o. Yan, o. Bakit ang pogi mo, sir? Put 20. Put 20 yan. Ayan yung gusto ko estudyante, hindi na bobola, no? Ayoko ng estudyante binobola ako. Pero nagsasabi ng totoo, ayan, put 20 yan sa akin. Bakit tinuturo niyo bayani ang Gumburza? Hindi, ito naman talaga, baka sabihin niyo si Gumburza, pinatay na walang kasalanan. So ngayon nakita ng mga Pilipino, ha? Pwede palang patayin kahit na wala kang kasalanan. O hindi naman ganun lang yung nangyari dito sa Gumburza. Yung Gumburza may mga pinaglalaban yan. Especially yung si Father Burgos at saka si Father Gomez, ano? Pinaglalaban nila yung sa karapatan ng mga kaparian, especially the Filipino priest. So, ayun. Ang nangyari nga, totoo naman na lang kasalanan yung tatlo, especially doon sa nangyari sa Cavite Mutiny. Pero sila yung bigyan ng sala. Ang tanong ko, sir, ay kung ikaw ang naging Rizal sa panahon ni Rizal, gagawin mo rin ba ang mga nagawa ni Rizal noon? Ay, hindi. Gaya ng pagkaligsa. Okay. Magpapatira ka rin ba sa likod, gaya ni Rizal? Ay, magpapabaril. Ano ba to? Sa madaling sabi, kung ikaw ang Rizal sa panahon niya, magiging kagaya ka ba niya? Yan lang po ang aking tanong. No pressure, baka ma-pressure ka sa tanong ko eh. Hindi nga. Siguro ang gagawin ko lang doon ay magiging akong isang, sino ba? Parang si Melchora Aquino. Yan. Paano gagawin ko? Lalaban ko ang damit ng mga katipunero. Ipagluluto ko ng masasarap na pagkain ang mga katipunero. Bibigyan ko ng magandang higaan ng mga katipunero. Bakit? Para magkaroon sila ng lakas para sa paglaban sa mga Espanyol. At ako ang pinaka rason kung bakit mananalo ang ating bayan. Dahil ako nagbigay ng lakas. Ako nagbigay ng kalinga. At ako nagbigay ng lakas ng loob para sa kanila. Ako ay magiging tagapagluto, tagapaglaba, at tagapag-ayos ng higaan. Ayos ba? Very good. Sir, paano nalalaman na may pinamig kung saan yung ma. Sir, yung palagay worth it ba ang pagkaluklok kay President Marcos at bakit? Sagutin mo na lang yan. Pero ito lang tanong. Sabi nila, 20 pesos ang bigas. Yun pala, 4 na 20 pala. Yeah. Break it down, yo. Penging pera, sir, short na ako. Ano ba yun? Ano lang to? Kuha naman to. Cryptocurrency, wag ka sa akin tanong ng cryptocurrency. Malaki na nalugi ko dyan sa cryptocurrency na yan. Pero sabi nga nila, invest what you can afford to lose. Yon. Wala kang pera, gamitin mo muna sa mas maayos na bagay. Kung may pera ka na, wag ipon ka. At kapag nakapag-ipon ka na,
Go! Yung hindi mo na kailangan pera, invest mo dyan sa cryptocurrency. Pero kung talagang ikaw ay risk taker, o lahat ng baon mo, ipunin mo at ipasok mo na sa Bitcoin. Sir, masabi mo bang golden age ang Pilipinas? Hindi. Bakit hindi? Based yan sa economics and statistics. So, kung bakit nasabi kong hindi, search nyo na lang, kayo naman. Search mo lang na golden age Philippines during Marcos, sa labas na yan. Hindi. Hindi pagpapakita ng golden age, ano? Sir, si Rizal ba i-consider as revolutionary or Lustrados? Okay. Ito na naman tayo sa debate regarding sa reformist and revolutionist to. Reformist or revolutionary? Diyan na naman pumapasok yung anachronistic tendency natin na kasi during that time, meron na bang revolutionary? Meron na bang reform? Wala pa namang ganun. Ang meron lang, itong mga to nag-aaral at yung isa naman ay lumalaban para sa kalayaan. Yung isang portion ginagamit yung utak para gamitin nila para sa paglaya, isa naman gumagamit ng lakas and utak din, lakas at utak. At wala namang problema doon kasi wala naman talagang differentiation during that time. Itong si Rizal, kung titignan natin sa kanya, yes, reformist yung paniniwala niya nung una, especially noong nandun siya sa propaganda movement. Pero dahil nga umalis siya doon, dahil unang-una, nagkaroon silang pagtatalo ni Marcelo. Tapos, pangalawa, ay nakikita niya na dapat dalhin na yung gamot doon sa malapit sa may sakit. 'Di ba yung gamot nandun sa Spain. Ngayon, dapat daw yung gamot ilapit doon sa may sakit. Kaya nga bumalik dito si Rizal. At yun nga in-establish ng La Liga Filipina kaso hindi yun nagtagal dahil nga siya ina-excel sa dapitan. Pero yun doon sa huli, kung sasabihin niyo sa akin yun sa Manifesto Algunos Filipinos, sinasabi kasi ni Rizal doon na kinokondena niya yung revolusyon. Pero kung babasahin natin mabuti, sinasabi din ni Rizal doon na merong tamang oras para sa revolusyon. Sinasabi niya na hindi pa ngayon yung tamang panahon, pero merong tamang panahon sa revolusyon. Ngayon, mako-consider ba si Rizal as ano ba? Revolutionary or ilustrado? Yes, ilustrado siya. At the same time, he can be also called as a revolutionary. Okay? Okay po. Yun na pala. So, nasagot ko na ang inyong mga katanungan. Manda naman kayo sa quiz. Maraming salamat.